glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan, Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. DWIZ. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa programang Todo Balita at Komentaryo. Araw po ngayon ng Lunes. At ngayon ay Huwebes na, May 1. Unang araw po ng buwan ng Mayo at ngayon ay pista opisyal, Labor Day. Welcome po sa ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, magsasama-sama po tayo pang ihatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Pero papasalamat po tayo sa Pinoy Gising sa paghatid po ng mga balitang pambansa at itutuloy na po natin ito sa pagtalakay po natin, paghatid po natin ng ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita, ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kantabay natin si John Christian Lambino sa technical side. Dumako na tayo sa ating balitang lokal. Sa siyudad ng Alaminos, bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Art Brian Celeste, CDRMC Chairperson, sa pagpapalakas ng kahandaan at kaligtasan ng komunidad, isinagawa kahapon ang second quarter meeting ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ngalan ni Mayor Art Brian Celeste, pinamunuan ang pagpupulong ni CDRMC Secretariat Mylene Manalastas bilang presiding officer. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang first quarter accomplishment report, ang approval at adoption of Risk Communication Plan 2025-2028,
at ang mga nalalapit na aktibidad ng CDRMC at CDRM Office. Nagbahagi rin ng kanilang updates at accomplishment report ang ilang opisina at ahensya, kabilang sina DILG Officer Victoria Jean Dawis, Fire Marshal Michael Escanio mula sa Bureau of Fire Protection at Engineer Gilbert Molina ng Senro. Sa bayan ng Bayambang, katuwang ang Department of Interior and Local Government o DILG, nagsagawa ng pagpupulong ang lokal na pamahalaan upang ipaalam sa mga departamento ang implementasyon ng Anti-Red Tape Authority o ARTA Advisory No. 2025-009 na may kinalaman sa guidelines on the submission of Citizens Charter and other ARTA requirements by the barangay LGUs. Tiniyak sa pagpupulong na maging maagap at tama ang pagsunod ng lahat ng 77 barangay ng Bayambang sa mga itinakdang requirements sa pamamagitan ng Local Committee on Anti-Red Tape. Ayon sa nasabing advisory, ang lahat ng barangay LGU ay kinakailangang magsumite ng mga sumusunod na dokumento hanggang May 31, 2025. Ito ang Barangay Citizens Charter at Certificate of Compliance, Barangay Client Satisfaction Measurement Report at Barangay Initial Reengineering Plan. Pinananagot ng Korte Suprema si Mother Goose Special School System Incorporated o Mother Goose School para sa kapabayaan matapos ang insidente ng pambubuli na humantong sa pananakit ng isang estudyante sa klase. Nakasaad sa webpage ng Supreme Court sa isang desisyon ay sinulat ni Associate Justice Mario Lopez, nakita ng Supreme Court sa 2nd Division na nabigo ang paaralan na tugunan ang insidente ng pagsuntok na kinasasangkutan ng 3 grade school students sa loob ng isa sa mga silid-aralan nito. Sa isang computer class, paulit-ulit na sinuntok ng 2 estudyante ang kaklase habang nasa comfort room ang guro. Sa kabila ng pag-uulat ng biktima sa kanyang mga guro, walang makabulang aksyon ang ginawa. Nang iharap ng mga magulang ng biktima ang bagay sa paaralan, hindi pinansin ang kanilang mga reklamo na nagudyok sa kanila na maghain ng mapormal na kahilingan para sa investigasyon. Sa huli ay napagpasya ng paaralan na ang insidente ay panunokso lamang o magaspang lalaro at walang ginawang aksyong pangdisiplina. Hindi nasiyahan nagsampa ng reklamo ang mga magulang para sa pinsala laban sa paaralan, sa mga guro at sa mga ama ng iba pang mga estudyante. Pinasyahan ng Regional Trial Court ang paaralan at ang gurong nasa tungkulin ay parehong may pananagutan na binanggit ng kanilang tungkulin na protektahan ang mga mag-aaral sa oras ng pasukan. Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon, ngunit ninilaw na ang guro na wala nang mangyari ang insidente. Pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals na bibigyan diin na ang mga paaralan ay may kontraktual na obligasyon na tiyakin ang isang ligtas na kapaligiran. Sa patuloy na implementasyon ng Barangay Kalinisan Day, nakilahok ang mga barangay ng Poso Rubio sa pangunguna ng mga punong barangay, mga miyembro ng sanggunian, mga kanilang mga tauhan at volunteers. At sila ay nakiisa sa pagsasagawa ng lingguhang clean-up drive sa mga pampublikong lugar, lansangan at katubigan. Taus-pusong nagpasalamat naman ang LGU Menro o Municipal Environment Office sa mga grupo at individual sa pagpapanatiling maayos, masinop at malinis ang kanilang bayan. Samantala, inanyayahan naman ni Mayor Kelvin Chan ang lahat ng kanyang mga kababayan sa Poso Rubio na makilahok sa mga paglilinis na inilulunsad sa kanilang mga komunidad o barangay at makibahagi sa mga katulad na gawain dahil shared responsibility ang tamang pangangasiwa ng basura at pangangalaga sa kapaligiran. Sa bayan ng Mangaldan, pinaigting na anti-rabies sa vaccination at info campaign sinagawa ng LGU Mangaldan, bunsod ng kumprimadong rabies case sa Purok 7 ng Barangay Anulid. Agad na nagtungo ang Municipal Agriculture Office, katuwang ang Municipal Health Office sa Purok 7, Barangay Anulid. Kahapon, Abril 30, matapos ang naitalang panibagong kaso ng rabies. Base sa kwento ng ina ni Don, Martes, Abril 22, na makawala ang kanilang aso at kinagat di umano ito ng asong gala na pinaghihinalaan nilang may rabies. Pag-uwi ng kanilang alagang aso ay doon na nito kinagat si Don.
namatay nilang aso nitong Huwebes, Abril 24, kung saan agad namang dinala ang ulo nito sa Rabies Diagnostic Laboratory ng Santa Barbara, Kinaumagahan. Nagtamo si doon ng transdermal bite at kasalukuyan nagpapagaling. Sinamantala naman ng 50 pet owners sa Purok 7 ang pagpapabakuna ng kanilang mga alagang aso at pusa, kung saan nakapagtala ng sumatotal na 101 aso at pusa. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Babanderahan ni Sisi Rondina at Bernadette Pons ang kampanya ng Pilipinas sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures Nuvale. Nahahataw ngayong araw sa City of Santa Rosa, Laguna. Muling magtatambal ang tinaguriang Sipon sa pagsabak ng Alas Pilipinas sa torneyong lalahukan ng 19 na bansa kabilang ang US, Germany, Latvia, the Netherlands, Israel, Australia, New Zealand, Canada at Italy. Maliban kina Rondina at Pons, tututukan din sina Kaylem Progelia at Sofia Pagara ng University of Santo Tomas sa torneyong sasalihan din ng Greece, Lithuania, Finland, Hungary at iba pang bansa. Itatampok din ng Alas Pilipinas si Suni Kalani Villapondo na muling makakatambal si Jen Gaviola ng Coast Guard. Sa manyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagiret. Kasama natin sa technical side si John Christian Lambino. Oras po natin, ganap na ang alas 5:23. Todo Balita. DWIZ. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jag Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Gina, Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay? Gina, Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay. Gina, Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts.
DWIZ. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Alas 5:27 at welcome po sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre narito pa rin po kami, Susan Valdez Yadaw. At ako naman si Liway Manantani Paragirer. At paghahatid po natin mga balitang lokal at paghahatid po natin ng mga kaganapan sa ating syudad at sa ating lalawigang Pangasinan ang galing. Pero bago natin talakayin sa lalawigan ng Pangasinan mga proyekto ni Governor Ramon Gico III, kukumustahin po namin kayo sa selebrasyon po ng Pistay Dayat, Bangus Festival. Bangus Festival, at at lalo na yung Kalutan at Dalan kagabi. Pero ngayon mas piyesta ngayon. Mas piyesta ngayon ha. Ngayon Dahil ang Pistay Dayat. Pista opisyal ngayong araw na ito at Pistay Dayat. At national holiday, sabi ko nga pag sa Pangasinan, more known yan sa Pistay Dayat. Pero ang May 1 sa buong bansa, ito po ay holiday dahil naman ito ay Labor Day. Yan, karamihan po naman naghahanap ng trabaho, pumunta kayo sa mga kadalasan diyan sa SM Mall, yung mga ganyan, yung mga nag-o-offer ng ng mga job fairs pag mga ito araw na to. Pero kahapon, pero may kasabay ako kanina ang init, umaga-umaga. Pero yung suot niya, midrib ang tawag doon? O crop top. Crop top. Pero ngayon, hindi na sa, talagang super crop na, kasi maiksi na Oh, crop top yun. Pero yung crop top dati... So parang para silang nasa abroad na nakapantaas lang. Oo, dati yung crop top ng konting pusod lang nakalabas. Ngayon, malaking portion na ng tiyan ang nakalabas. Yan. Ang init ko, buti ka pa, preso yung soup mo. Sabi ko sa kanya. Ayan, pero ngayon nga, kahapon nga po, ginanap po yung Bangus Festival. As usual, inuulan. Inuulan naman yun regular yan. Parang umuulan kapag Kalutan. Dalan. Every April 30, although last year hindi naman, pero kagabi, nagparamdam na naman yung... Hindi mo lang last year? Hindi. Okay. Kasi parang parang tradition. Parang tradisyon ng ulan na ulanin ang Kalutan at Dalan. Ang Kalutan, yan. Pero ang pinaka-worst, yung time pa ni Mayor Benji Lim, na hindi lang siya sandali. Talagang ulan na meron ng baga yung mga uling. Kaso umulan naging sinigang. Kahapon din, kasi gabi na Sabi ko kadalasan pag umuulan na nawi-witness natin, hapon. Pero kagabi, gabi na. Kaya nakikinood na lang ako sa Pero sa mga nagla-live. Nakapag-official lighting na sila. At nung umulan. Nakapagluto na yung iba. Pero nung duman ako kanina dyan sa may market, akala ko nag-ano pa sila. Merong tawag nito, nagiinuman pa yung extension ng Bangus Festival. Yung pala yung, anong tawag doon, yung parang konsignasyon, na-extend na siya sa banda dito, hindi na siya sa plaza lang. Yung nagbibigay ng mga, sa Bangus. Parang parang nag-adjust sila. Kasi nadaanan ko rin yung kagabi, may mga truck dito sa may, banda rito ng downtown. Oo nga, yung malapit sa parang socialite na banda dyan. Banda rito pa, ingin. Ilang truck yung nadaanan ko. Bakit kaya andito? Ilang truck yun na kinakargahan naman ng kasi nga pala merong baratilyo. Yeah, may baratilyo, baratilyo. Plus yun, siguro mas marami yung delivery at saka namamakyaw ng mga bangus. Pero yung usual na naririnig po natin sa mga, pero marami na talaga yung mga, siguro sa mga taga-Dagupan, parang bihira na lang yung excited sa sa Kalutan o Dalan. Kasi yung mga karamihan naman nakakausap kayo ko, hindi talaga pumupunta. Pero marami pa rin po talaga yung dumadagsa, talaga hinihintay po nila itong Kalutan o Dalan. Kaya lang pagkatapos, ang maririnig mo, the usual, nakakapagod. Yan, yun yung maririnig natin. Pero nakikibasa na lang tayo sa mga comments ng mga ng mga kababayan po natin. Meron ito nga i-share natin kasi parang kumbaga sa eye-opener din ito para sa mga susunod na paghahanda ng Bangus Festival. Pero dun sa page mismo ito ni Mayor Belen Fernandez. Nakikibasa lang tayo. Sabi niya, "Good evening, Dagupan City and Mayor Belen Fernandez. This is
This is my out to hide my identity. Hear me out kasi hindi ito prank or troll. Gusto ko mag-share ng experience dahil nakakadismaya ang Bangus Festival this 30 or April 2025. Pumunta ako dahil gusto ko manood ng Silent Sanctuary. Ano 'yon? Banda 'yon. Banda. Kilalang banda. Ng Silent Sanctuary, but I had to cut my visit early. Bakit? Walang kaayos-ayos. Nagkakagulo na ang mga tao dahil nagka-counterflow na kami. Ang mga pulis na dapat nag-aayos sa mga ganito ay nandun sa gilid, kumakain. Sabi nga ng isang dumayo from La Union, kung ang night market sa Baguio may striktong nagbabantay sa daanan, sana naman magaya ito ng festival. Ano yung comment niya, yung part ng una? Nagkakagulo daw. Yung mga tao, nagka-counterflow na raw kami. Nagka-counterflow na sila. Siguro gulo-gulo ng yung salabat-salabat na yung mga... Tapos, yung daw mga pulis, nasa gilid lang, kumakain. Yan. Sabi daw ng taga La Union, dumayo talaga sila eh. Kung ang night market sa Baguio may striktong nagbabantay sa daanan, sana naman magaya to ng festival. Tapos number 2, sabi niya, nagkikipag-gitgitan ng shuttle ng Region 1 Medical Center, official at ibang mga kotse. Sino ba naman ang walang kaayos sa pag-iisip, dadaan sa gitna ng festival? Yung katabi namin na matanda, pinaghampas ng L300 na inuna pang padaanin ng poso bago ang tao. Sa dami ng tao na nagkakatulakan na kami, nagigit-git na mga batang kasama namin, pati mga super grandia doon din dumadaan sa festival. Di ba bawal na yun? Meron yung sinarado na yung daan. Siyempre yung mga yung mga sasakyan ng mga VIPs at nung kung sino man, 'di ba, may parking area somewhere sa gitna ng na 'yan. Bahagi na ng kalutan at dalan, 'di ba? May mga areas na may spaces. Siyempre pag i-exit na sila, hindi na nila tatapusin yung kalutan. Kunyari, pero alam ko 10 o'clock pa lang, ayan, lalabas na ang sila. alam ko, pwede silang pumasok, pero hindi sila pwede mag-park, palalabasin na sila kaagad. Hindi, may parking area kasi, parang kagabi, pumunta rin kami ng anak ko, kasi tinignan ko yung pwesto ng pamangkin ko. Ayan, palabas na yung mga private vehicles. So, lalabas sila dito sa nakasalubong namin dito sa may bandang lampas ng oval o yung turn around. Tapos sabi niya, pangatlo, umulan. Alam ko hindi ito kasalanan ni Mayor, sabi niya, pero still memorable pa rin kasi nagmukha kaming basang sisiyo. Welcome to Kalutan. That's part of Kalutan at Dalan. Sabi naman, sana naman sa tagal na ng hype ang Bangus Fest, inaasahan namin na may kaayos-ayos dahil matagal na namin inaabangan to. Alam kong festival ito at ng maraming tao, pero inaasahan kahit na marami, may kaayos pa rin, lalo na ang shuttle bus at L300 na panira, dumaan pa sa gitna. So imbis na makakatulong kayo na sumalba ng buhay, kayo ang gagawa ng disgrasya. Mas mabuti nang naglakad kayo imbis na nag-shuttle pa, or sana maaga na kayo pumunta ng festival para di kayo makipag-gitgitan sa tao sa shuttle bus nyo. Yung galit talaga sa shuttle bus. Inaasahan ko sana na makanood ng Silent Sanctuary, pero umabot pa sa ganito, kaya umuwi na lang ako at naligo dahil nga nabasa kami. Sana para maiwasan ng counterflow, may water barrier talaga na gitna para walang siguro water barrier. Barrier? Yun yung rubber na nasa gitna. So imbis na balayang. Parang yung sa Villasis, yun yung dinidescribe niya. Saan kaya to? Ayan. Sana, maiwasan daw yun. Para naman daw, sa gitna para walang makadaan na kotse. At walang counterflow at kahit pa paano maiwasan ng gitgitan. Isang mali ng isang tao na magpanik, sumigaw, or ambagol na magprank sa maling yon na maaaring magka-stampede o baka mas malala pa. Sana naman next festival maging mas maayos pa ang lahat at walang mangyayari pang masama. Yan. Good naman yung kanyang experience lang. Kaya sabi nga natin eye-opener sa susunod baka mas ma-improve na nila. Pero ilang taon na ba to? 20. Ilang taon na bang sa bagay kahit naman ganapin ito dito sa downtown area, magiging ganun din yung sitwasyon.
Although palagay ko walang mga dadaang sasakyan. Yes, oo. Pero lang kung ito yung ambulansya at saka yung pwede lang dumaan pag ganyan, ambulansya, fire truck, yung pang-emergency ba? Tama, walang kapag ka dito sa downtown area, walang makakadaan ng mga sasakyan at hindi na talaga padadaanin. At saka hindi nila ipapasok yung kanilang mga sasakyan dahil alam nilang mahihirapan sila. At walang parking. Although meron, kaya lang yun nga, mahirapan. May parking dito sa may socialite. Doon sa may poolside, kumbaga outside kalutan venue. Talagang lang siya, pangkalutan lang talaga. Ito kung dito siya sa Dagupan City, ay dito sa sa downtown area. Sana next year naman, kung sino man ang manalo, dito na sana sa Dagupan City para yung mga, sabi nga natin, yung mga kababayan nga natin dito, sabi nga nila ibang-iba kapag ka dito, mas masaya. Ang napansin natin kagabi, yung mga kumuha ng selling booth, ito yung mga negosyante, medyo hirap sila kagabi dahil yung ini-expect nilang kumbaga mga magagaling, mga sikat na banda na tutugtog dun sa ilang stages dito sa may stretch ng De Venecia ay parang hindi. So, plus hindi masyado dinagsa. Hindi yung kasikatan kumbaga. Maraming tao, kaya lang lakad sila ng lakad. The usual. Na nagsasalubong. Tapos, maraming mga selling booth. Tapos, marami ring, syempre, nung kasagsagan na, yung mga kababayan din nating mga maliliit na mga negosyante nagbabaka sakaling makapagbenta ng malaki, ayan, nakapasok na sila dun sa stretch ng kalutan. Unlike before, na dito lang sila sa mga outside. Kumbaga, nakapagtinda naman sila, kakumpetensya ng mga kumuha ng yung mga nagbayad ba ng mga selling booth. Pero kahit sila matumal ang benta. Sa dami naman na nila siguro. Matumal din pati malalaki. Pati yung mga yung kumuha ng yung selling kasi may tent sila Hindi ko lang alam dun sa bandaron kasi syempre meron din yung mga restaurants talaga na kumukuha rin ng kanilang pwesto. Pero that is Bangus Festival, ang tabayanan pa natin. Kasi balita natin, pumunta din ang Team Life sa Bangus Festival. Sa Kalutan. Sa Kalutan, Udalan. Abangan natin kung ano yung ganap. Wala Sabagay, nung nakaraang taon at yung mga nakaraang taon na dyan ginaganap sa De Venecia Expressway, ang Kalutan, Udalan, pumupunta naman talaga yung Team Life. Dahil yan naman ay para sa lahat Correct. Kumbaga, hindi naman exclusive ng para kanino man. Kaya lang kung ano yung ganap. Kasi nga yung dito nga sa, ano na ba yun? Gilon-gilon. May eksenang nangyari. So, sana naman dito sa Bangus Festival, nakasabi mo nga, para sa lahat ito. Actually, hindi lang ito pang Dagupan Sabi nga kanina, yung may taga La Union pa, may mga taga ibang bayan talaga na dumadayo dito sa inaabangan talaga ang Kalutan Udalan. So, naturalmente lang na nandyan ang Team Life, lalong-lalo na ang mga mahal na mahal nilang ang Bangus Festival. Siguro dagdag ko pang huli kung yung mga kumukuha talaga ng kanilang grills ay yung mga barangay, mga private companies, mga schools, mga grupo. Napansin ko lang kagabi, kasi napunta kami doon pasado alas 10 na ng gabi. Marami hong mga political party lists ang kumuha ng kanilang grill. Bumili ng kanilang grill. May mga tent sila at mga nakalagay yung pangalan ng kanilang mga party list plus syempre yung number plus yun yung napansin natin. Okay. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na alas 5:41. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Markoleta sa Senado, Markoleta sa inyo'y magseserbisyo, malalagot ang mga mapangabuso. Markoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Political advertisements paid for Dante Marcoleta. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town.
The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinaryo ang kwento. Hanson na inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mapay iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako bilib. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Okay, ang bilis talaga ng oras panot. Up. Oras natin alas 5:45. Ayan, balita naman natin mula sa Pangasinan, lalawigan ng Pangasinan ng galing. Hangad po ni Governor Ramon Mongico III na maging pangunahing pasyalan sa norte ang Pangasinan. John Christian Lambino. Paki-ready yung yung audio. Yan. Ito ay para maging posible dahil sa magaling niyang pamumuno, suporta ng mga nasa sektor ng turismo at iba't ibang tanggapan ng pamahalaang palalawigan. Target ni Governor na gawing tourism mecca of the North ang Pangasinan. So sinabi po ni Governor Gico na ang pagkumpleto ng mga proyektong pang-infrastruktura na ipinatutupad ng pamahalang palalawigan, inaasahang magbabago sa lalawigan bilang isa sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. So ito talagang pangarap natin, sabi niya, na gawing major tourist destination sa bansa ang ating minamahal na probinsya at hindi ito malayo dahil patuloy tayong nagtatayo ng maraming pasilidad para lalo pang maakit ang mga lokal at dayuhang turista sa ating lalawigan na Gico. So, pakinggan po natin yung inihanda nating audio video. Isa sa mga pangunahing binibigyang pansin ni Governor Ramon V. Gico III ay ang sektor ng turismo.
Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na umaangat at umuunlad ang industriya ng turismo sa lalawigan ng Pangasinan. With more than 10 million day visitors flocking to our tourist destinations like Manawag, Bulinaw, and Alaminos, and the other beaches in Western Pangasinan. Isa sa mga top tourist destinations sa lalawigan ay ang 100 Islands National Park sa Alaminos City. A major tourism destination sa province kasi nga po 100 Islands is the very first national park in the Philippines. Actually, in the 4 days na holiday noong April 17 to 20, ang aming tourist arrival total is 24,464 tourist arrival. Yan po yung 4 na araw lang po yan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga turistang bumibisita, sunod-sunod din ang mga proyektong isinusulong ni Governor Gico upang higit pang mapaunlad ang turismo sa lalawigan. Isa na rito ang 34 billion project na Pangasinan Link Expressway o PLEX na magdurugtong sa T-Plex hanggang sa mga bayan ng Binalonan, Manawag, Calasiao, Lingayen at Alaminos. This Pangasinan Link Expressway, it will open so many doors for the other towns and cities of Pangasinan. There will be more ease in travel within the province and outside of the province of Pangasinan. Isa pa sa pangunahing dinarayo ng mga turista, ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag o ang Manawag Church. Ang talagang challenge dito is the traffic and the volume of vehicles coming in. Though Manawag is the blessing capital of the country, we are the #1 destination for the whole Region 1 and at the same time, true gateway of Pangasinan. Bilang tugon, bumili ng lupa ang Provincial Government of Pangasinan sa Manawag para gawing parking area at pasalubong center. Since in Manawag, you have a natural count of visitors, why didn't we also put up a trade center and convention center sa bayan po ng Manawag at ginagawa na po iyon, simulan na po, mabubuksan ang mas marami pong development. Kaya nga all the more na nagpapasalamat kami sa provincial government through Governor Monmon Gico na binigyan po niya ng atensyon itong aming mga pangailangan sa Manawag. Bukod sa PLEX at pasilidad sa Manawag, kasalukuyan ding isinasailalim sa redevelopment ang Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan. Kabilang sa bagong atraksyon ay ang reflective pool at interactive fountain. Itatayo din ang 11-story government center at convention hall. Kapag natapos ang mga proyektong ito, ang bayan ng Lingayen ay babansagang Singapore of the North. Dagdag pa rito ang Banaan Museum sa Lingayen, Pangasinan. Isa rin ito sa mga legacy project ni Governor Gico. Umabot na sa higit 8,000 visitors ang bumisita rito noong taong 2024. Sa pangunguna rin ni Governor Gico, muling binuhay ang 473 hectare na salt farm sa Barangay Saragosa, Bulinaw upang palakasin ang lokal na produksyon ng asin at gawing dagdag atraksyon sa Pangasinan. Dinarayo rin ang Lawak Dairy Farm. Di magtatagal, dadagsain din ng mga lokal at mga turista ang Eco Park sa Bugalyon. Determinado rin si Governor Gico na magkakaroon ng airport sa Bulinaw, Pangasinan. Pangasinan, ang galing! Rich Mahin, nagbabalita. Okay, so yun po, yung plano nga nila na gawing Mecca of the North ang lalawigan ng Pangasinan, kaya tuloy-tuloy yung ginagawang mga infrastructure projects dito po sa lalawigan ng Pangasinan. So kabilang sa mga proyekto ng Administrasyong Gico yung 42.76 kilometro o kilometer Phase 1 Binalonan Lingayen ay yung Pangasinan Link Expressway o PLEX na mag-uugnay sa mga pangunahing lugar sa lalawigan at makarating lugar nito at makabuluhang ayun nga para mabawasan nga daw yung oras ng paglalakbay kapag ka ito ay binuksan na
sa publiko. Mas Yun. mapapabilis ang, Oo. ang biyahe. Binalonan to Lingayen phase 1 lang yon. Ang phase 2 yata nun kasi is Lingayen to Alaminos. Lingayen to Alaminos. So kapag naging operational na itong PLEX, ang dating 5 oras na biyahe mula Maynila hanggang 100 Islands sa Alaminos City at iba pang sikat na beach sa lalawigan, mababawasan na lamang daw sa magiging 3 oras na lang. Yung 5, madaming oras din nabawas doon na almost kalahati. So sinabi ni Gico na ang malapit na daw makumpleto ang PHILEX. Isang joint venture ito ng San Miguel Corporation at ang pamahalang palalawigan. Nakikita niya upang higit pang palakasin nga ang ekonomiya ng probinsya at ang antas ng pamumuhay. Ayun, ng mga siyempre ng ating mga kababayan. Kasama po dyan yung paglalagay ng mga facilities sa mga bayan-bayan na kung saan mataas ang bilang ng mga bisita na dumarating. Like for example, bukod sa Bulinaw, sa Western Pangasinan, na talagang dinadayo po ang bayan ng Manawag dahil naman sa Our Lady of Manawag, lalo ito yung mga Katoliko. Kanya naman merong nabiling lupa doon ng ang lalawigan ng Pangasinan, at sa State of the Province Address ni Governor Ramon Gico III, actually isinama niya sa kanyang ulat sa bayan yung proyekto na gagawin ng probinsya sa nasabing bayan. Na tama lang, sabi niya, para ang mga pumupunta sa Manawag ay kumbaga magstay sila ng mas matagal na oras, if not araw, dito sa lalawigan, kasi ang nangyayari pagkatapos na sila ay magsimba o makimisa dyan sa Manawag, uwi na sila. So kailangan syempre, kasama na rin ito sa sa proyekto rin ni Congressman Christopher De Venecia, meron yung area kung saan pwedeng bumili yung ating makababayan ng mga pasalubong. Ito yung pasalubong centers, magkakaroon na ng, bukod sa pasalubong center ni Congressman De Venecia, ay meron ding kasamang proyekto ang probinsya na i-develop ang isang area dyan para pupuntahan ng mga bisita. Napakaraming dumarating dyan. So, dapat ito yung isa sa pakinabangan ng, hindi lang ng bayan ng Manawag, kundi ng lalawigan ng Pangasinan. Kagaya din yung suporta rin niya sa Alaminos City. Alam naman natin ang Alaminos City, isa yan sa puntahan ng mga turista dito sa Pangasinan, dito sa Pangasinan nga, o ng mga dumadayo dito sa lalawigan ng Pangasinan, isang Alaminos City, ang 100 Islands sa pinupuntahan. So talagang super support din si Governor sa Alaminos City, at yung plano nga rin nga na pagtatayo rin ng airport sa Bulinaw, Pangasinan, na kapag naitayo na ito at nasa katuparan nito, at check yung mas lalo pang pag-boom nga ng tourism industry sa lalawigan ng Pangasinan. So sabi ni Governor, marami pa tayong naka-line up na proyekto para higit pang ma-transform ang ating probinsya bilang top tourist attraction, pero hindi sapat ang isang termino, sabi niya, para ipatupad ang ito. Naniniwala ako na magagawa natin ito dahil nakakaisa tayong lahat. Dagdag pa ni Gico na tumatakbo nga para sa kanyang ikalawang termino sa May 12 midterm elections. Kagaya po ng redevelopment na project na inumpisan na dyan sa may Capitol Complex, ay kapag natapos po yan, hindi lang magiging mas maayos lalo yung serbisyo na pagbibigay ng serbisyo ng Kapitolyo sa pamamagitan ng iba't ibang departamento nito. Kasama na rin syempre yung lalong lalakas yung pang-turismo ba dyan sa may Capitol Complex, dahil kagabi may nakita akong post na may nag-share post ng isang individual, tapos shinare niya, meron ng ilaw yung reflecting pool. At meron na siyang tubig. So sabi ko, sa may mga comments doon na nakita mo yung nagre-reflect? Kasi skuhan niya sa baba. Ang point doon ay kumbaga may pailaw na, siguro soft pa lang to, trial, pero tuwang-tuwa yung mga nag-comment doon na ang ganda pala nito. Sabi nung isa na nag-comment, sabi lalo niya, na kapag full blast na siya. Sabi niya, mas maganda pag personal mong makikita.
So sabi ko parang ganda puntahan. Sabi nga, pinatupad nga ng Administrasyon Gico ang pagpapalit nga ng makasaysayang Casa Real sa isang malaking museo na tinatawag na Banaan o Tagpuan. Ito yung Provincial Museum. Pagtatayo na isang multi-level na parking lot sa Manawag, yung sinasabi mo kanina. Oo, kasama yon sa development na implement doon. Ang Bulinaw Airport at ang pinakamalaking reflecting pool at interactive na fountain sa Lingayen. Interactive na fountain. Reflecting pool at interactive na fountain sa Lingayen. Ang pagpapaganda at pangangalaga ng Maliko, ang summer capital ng probinsya, diniklara yun, di ba, na summer capital ng lalawigan. Ang pagbuo ng isang malaking eco park sa bayan ng Bugalyon. At ito, napunta na natin to, nagtanim na nga tayo dito. Itong eco park sa Bugalyon. Yung pangangalaga at papagpaganda rin ng Maliko. Hindi natin nakikita pero tuloy-tuloy yung ginagawang development diyan sa Maliko, bagamat merong issue ng boundary dispute yan. At ang paggamit ng seaplanes para sa mas mabilis na paglalakbay mula Maynila daw patungo sa lalawigan at ang Lawak Dairy Farm. So yun, one term lang yun Oo, pero sasabihin seaplanes, syempre meron po kasi yung mga kababayan ho natin na talagang may kakayanan na gumamit ng mga masasakyan na mas mabilis silang makakarating. Siyempre, pricey yun. Pag seaplanes, yan, meron yung may kakayanan. Kumbaga, itatap lahat ng pwedeng itap para ma-accommodate lahat ng klase ng turista o mga bisita. Ayan, seaplanes na kasi kung di ka makasakay ng eroplano o di sa sa dagat. Ayan, ito yung mga turistang ang target talaga nilang puntahan ay yung mga areas na may dagat na kung saan pwedeng mag-landing yung kanilang mga seaplanes. Di ba meron ng lumipad na nag-land dito sa may Lingayen and then dumiretso sa Alaminos. Yan. Nakasakay nga rin yata si Congressman Art doon sa seaplane na yon. Ayan. Ayon kay Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, merong 8.6 million day tourists ang bumisita sa lalawigan noong nakarang taon kumpara sa mahigit 5.5 million noong 2022. Inaasahan ng lalawigan na mas maraming turista na darating sa panahon ng tagtuyot, ito na yon, at mainit-init na mga buwan upang bisitahin ng maraming atraksyon nito tulad ng mga pista ng bayan at ang patuloy na Pistay Dayat. Ngayong araw, yan, Sea Festival sa Lingayen. Ngayong araw po yon, happy Pistay Dayat sa lahat, lalo na yung mga residente ng hindi lang po ng Lingayen, kundi ganun din ng Dagupan, syempre, at saka San Fabian. At sineselebrate na rin po yan sa iba pang mga lugar. At mga kababayan po natin, marami na silang na-discovering pwedeng puntahan na beaches. At ito pa, sinusulong din ng pamahalang palalawigan ng pagtatayo ng 11 palapag, 11 story na government center and tower at ang 1,500-seater convention center na parang matatagpuan malapit sa provincial capital. So talagang, yan, makikita mo mamaya, maninibago ka na. At saka yan po, ganyan po ang leader, meron siyang plano. Vision. Meron siyang konkretong plano Master na plan. kanyang gagawin kapag siya ay umupo. At bago pa man umupo doon, nung umikot siya para sa kanyang first term, meron siyang konkretong plano para sa lalawigan ng Pangasinan, si Governor Monmon Gico. Ayan, katuwang din nito ang Department of Tourism and Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority para sa groundbreaking at pagtatayo nga ng, Pangasinan Tourism Rest Area. So, naitayo na yun at ongoing na yung construction nun. So, ma-imagine nyo kung gaano ka-alab yung kagustuhan ni Governor Gico na lalong ma-improve ang iba't ibang bagay dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ganon din yung nais po na gawin ng kanyang may bahay ng kanyang asawa sa lungsod ng Urdaneta na bagamat grabe yung pagtuligsa sa kanya, sige lang, diretso lang yung kanyang pag-ikot. Pag-ikot ni Ginang Maan Gico, siya po ay tumatakbo sa pagka-mayor dyan sa Urdaneta. Pagpunta niya sa iba't ibang mga barangay, meron silang mga caucus na pati yung high-pitch na boses niya ay pinipintasan. Sabi ko nga, di ba, may mga tao kasi kung magsalita, high-pitch. Yes. Di lalo na pag mag-speech, di mas talagang sa kagustuhan niyang
mas may emphasize yung mga gusto niyang gawin, ay laling tumitinis yung boses. Pati yun. Pero alam mo, ako nakikita na ako sa mga boses na gano'n, yung cute yung boses nila. Yun yung boses na babae talaga eh. Boses babae, maliit lang, yung parang, kaya pag nilakasan na nila, high pitch na siya. Oo, kaso pati yun, pinipintasan nila. Pero, tandaan po natin mga kaibigan, ang importante po yung malinis na puso na magserbisyo, kagustuhang magserbisyo. Siya man ay pinanganak sa ibang lugar, pero gusto niyang magsilbi dito sa isang lugar, ay hindi po question yung kung saan siya pinanganak, saan siya nanggaling. Wala sa usay ng pagsasalita yan at wala na rin tayong oras. So mga kaibigan, tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side si Jan Christian Lambino. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Time. It is now 6:03. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Gina tayo kay Gina De Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina De Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina De Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina De Venecia, number 1 sa balota. Ang ekstraordinaryong kwento. Nuna biru kam ti dream job mon, never let go it. Ngam kasanungay no madi maawan daytoy kanyam. Karen bumanglag po, daytoy ti extraordinary story. Todo nga adjustment ito'y baro nga environment as Information and Communications Officer iti Lawag City. Mas challenging pa kesa idi. Ngam kayang-kayak tani Jesus, he always got me. Ang nadakmet ti bagbagi, gusto nga makan ken ehersisyo. Ken iti tulong ti MX3 capsule. MX3, bilibak ditoy. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi